Magandang umaga sa inyong lahat. Actually, late na. 10:30 na dito sa office ko. Kasi pag Friday, I don't have clients. So, ang nangyayari, I just come, whatever. What time I'm gonna go come. Kanina, tatamad-tamad ako. Dami ko ka-chat kanina grabe. So anyway, sa bahay na ako nag-devotion. So ngayon, excited ako kasi ang ganda ng i-share ko sa inyo. Pasensya na kayo kumakain kasi nangangatilalamunan ko. Ilang beses po tayo, every time we do work, ako kasi, anything that's happening to me, I always say, praise God. Una-unang pagkagising ko, praise God. Nagising na naman ako, you got to always praise God. Ang topic ko ngayon, it's about praising God. Yan kasi devotion ko kanina. So, sinulat ko lahat ng mga tingnan niyo, dami ng pages. Babasahin ko. Kaya lang English Pero okay lang. Itatagalog natin. Tapos, pero totoo to, nangyari to sa buhay ko. Iano natin sa Psalms 92 verse 1. Sabi, "It is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High." Ano nakalagay dito? "It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High." Kasi alam niyo maraming mga version ako kasi NIV. So, yan, di ba? It is good to give thanks to the Lord. Ilang beses po tayo nagte-thank you. Alam ko, may mga tao talagang hindi marunong magsabi ng thank you. Kahit ilang beses mo na siya tinutulungan, hindi sila marunong mag-thank you. Hindi sa nakakasakit na loob, pero sige, okay lang. At least nakatulong ka, di ba? So, I'll read this one, kasi baka na naman mahaba na naman to, no? So, always takes a moment to praise God. Gaya ng, pag nag-hiking tayo, anong ginagawa niyo pag nag-hiking kayo? Ako kasi, pag nag-hiking kami, nung panahon na gala kasi ako I can walk, then I stop and see the beauty of God's creation. Nung nasa Scotland kami, we went to the Isle of the Sky. Of course, maraming magagandang lugar sa Scotland na napakaganda. Nakakita ako ng, alam niyo, nakikita ko sa calendar na yung pinipicture nila na kulay violet yung mountain, yung hills. Totoo yun. Nakita ko meron sa Facebook pictures ko. Pinost ko doon. Ang ganda-ganda. Tapos yung yellow yung mountains. I love mountains and trees, okay? Pag nagpipaint kasi ako So when I paint, I love to paint trees, may rivers, tapos mountains. Landscaping ang aking favorite na i-paint. So, ginagawa ba natin in our busyness? Sa tingin mo, nakakapag-post pa kayo? Nagsasabing, "Thank you, Lord. Praise you, God. I praise you, Lord God, for all these things that's going on." Nagagawa kaya natin yun? Just take a moment. Itong araw na to, practice natin. Sa ilang 24 hours. Siyempre, ilang oras tayo natutulog? 8 hours, right? Within that other hours. Before you sleep and then you wake up, siyempre we praise God. But in between those, kahit na take a moment. Take a moment to praise God. Okay? Ito kasi sabi dito. Take a moment to praise God. The journey ahead, it reminds us that we are not wandering aimlessly, but walking with purpose under the guidance of the Almighty. O, diba? So, ang ginagawa niyo pag naglalay? You walk like aimlessly kasi siyempre dahil marami tayong problema. Minsan napapatulala tayo. Pero, sabi nga dito, we are not wandering aimlessly, but walking with purpose under the guidance of the Almighty. Okay? Di ba ang ganda nun? These words are gentle suggestion. They are a declaration that praising God is beneficial to our souls. Practicein natin.
Kasi it's beneficial to our souls, sa kaluluwa natin. Kung marunong tayo mag-praise sa Panginoon, mag-thank you sa Panginoon. It lifts our focus from the temporary to the eternal. It brings joy to our hearts and invites His presence into our situation. So, syempre, kahit na, if we have, ako, malambes, meron ngayon akong situation, may gagawin akong task na pagkahirap-hirap na hindi ko alam kung paano ko gagawin. Pero I always ask God for guidance. I always ask God for giving me the wisdom on how to finish it. Ganon. Ako dependent talaga ako sa Lord. Ewan ko sa inyo, pero we have to always dependent on Him no matter our struggles are. So, today of taking a moment to praise God, even in the midst of the everyday struggles of life. Okay? So, sabi, let's take a moment to praise God even in the midst of everyday struggles. Ito pakinggan nyo to. The power of praise that shifts atmosphere. It shifts atmosphere and brings divine breakthrough. Okay? It will bring divine breakthrough. May power kasi ang pagpipraise. Lalo na sa Panginoon. Ito example ko. Anong feeling mo pag yung mga tao sinasabi sa'yo, "Oy, ang ganda-ganda mo, ang sexy-sexy mo, ang bait-bait mo, ang galing-galing mo." Anong feeling nyo? Di ba? Masaya tayo. Ganun din sa Panginoon. Pinapasaya natin ang Panginoon. Okay? Kasi it will bring divine breakthrough. You know? Try to do that. Praise is an act. Ito pa. Praise is an act of faith. Okay? Praise is not just reaction to what God has done. 'Di ba? Lagi tayo, we praise God because may nangyari sa ating magaganda. Okay, kunwari, meron tayong pumasa tayo. We praise God for that, right? So, paano kung sakaling hindi? 'Di ba? Do you still praise God for that? So, praise is not just a reaction to what God has done. It is a declaration of who He is in the midst of all circumstances. Ibig sabihin yan, ang Panginoon kasi, kung anong sitwasyon natin, anong circumstances natin ngayon, we have to praise and let Him get into that. You know, He's the only one who can make a breakthrough. Always believe. Diba sabi ko kanina, praise is an act of faith. Okay? If you have faith in the Lord, you start praising God. So, there is something transformative about choosing to lift your voice in gratitude and adoration. When life feels heavy, when you praise, you are not ignoring the reality of your situation. Okay, syempre, when life feels heavy, when you praise, you are not ignoring the reality of your situation, but you are magnifying the one who is greater than your situation. Yun sinabi, mas malaki ang Panginoon natin kaysa sa problema natin. Totoo yan. Ano ba yung ginawa? Talagang hirap na hirap talaga ako na, ito. Isang ano ko. Nasa LA ako. Siyempre, magkano naman ang aking sweldo? Kulang. Buti nga meron ako mga roommate na nakakabayad ako ng rent ko. Pero yung minsan kasi nagka-cash advance ako lagi sa boss ko. Siyempre, walang may matitira. Parang PLDT style na, no? Pero hindi, nakakatawa din ng if I look back. So, may time talaga na wala na akong wala. Tignan ko yung pitaka ko, nada. Sabi ko, naku, wala akong pamasahe. Nahihiya naman ako magsabi sa mga co-worker ko kung pautangin nila ako pamasahe. So, ginawa ko, sige nga, Lord, subukan kong maglakad. Gawin ko na rin po, Lord, ang paglalakad kong ito kasi talagang wala akong pera talaga. Wala akong pera. So,
mula sa opisina ko, which is sa Santee Alley. Sa LA to naglakad ako. Nilakad ko, doon sa downtown LA to. Hanggang sa umabot, siguro alam mo, ilang oras ako naglakad, 2 oras. 2 oras. But in between those, while walking, as if I feel like Jesus is walking with me. Sabi ko, Lord, paano yan? Wala akong pera. Wala na nga pamasahe. Wala pa akong pagkain. Kumbaga sa kwan, Lord, alam ko, that was the time na wala pa, hindi pa ako nagpapakain sa mga kapitbahay ko. Anong gagawin ko? Sabi ko, ganun, hindi ko alam kung gagawin ko. Tapos nakababayad ko lang ng rent ko, ganun. So anyway, in other words, I just praise God. Tapos, biglang naisip ko, tawagan ko kayong kaibigan kong si Pastor Noel. Pastor na ba si Noel noon? Basta, pastor na siya ngayon. Nung time na yun, kasi kapatid pa kami nan. Kapatid, wala akong pera. Pautang. Sabi sa akin, hindi na kita pautangin, bibigyan kita. Pumunta ka na sa baba. Dadaan ako sa apartment mo. So, hinintay ko siya sa baba. Inabutan niya ako. 100. Kaya, love na love ko talaga mga Villa Rivera Kaya, shout out sa aking kapatid na si Noel at si Manay Dayna. Yan ang mga best friend ko dito Imagine from LA, tapos nakalipat din sila rito sa Washington. Yeah. So, praise shifts the atmosphere around you. It moves the focus from the problem to the problem solver. Sino bang problem solver natin? Ang Panginoon. 'Di ba? Alam mo, sa totoo lang, tigilan nyo. Ako kasi, ginawa ko na yan. Yung, I have to do it my own. Paano ko ma-solve tong problema? Paano ko kaya magkaganito? Paano kaya ganun? Alam mo, sa totoo lang, until I learn how to have my relationship with the Lord Jesus Christ. Alam mo, sa totoo lang, ngayon, pag may problema ako, dadaan ko sa Panginoon. Siyempre, if you pray, of course, you have to praise God. Di ba? Ano bang sinasabi na sa prayer? Pag nagpray ka, ganito yan. First, you have to praise God. You know? You have to really, surrender nyo talaga sa Kanya, ang Kanyang kabutihan. And then, alam, tinuro sa amin yan and then acknowledge your sin. You know, you have to repent. And then thanksgiving. And then supplication. Nako, pag niya biglang tumawag sa akin mga kaibigan ko, mga pastor, mali ka na. Hindi. Tama. Ganito kasi ako pag nagpray. I pray to God and praising Him. He is an omnipotent God. He is an ever-loving God. He is my Alpha. He is my Omega. Talagang, di ba pag binubolan yung Panginoon, pwede yung bulahin ng Panginoon. Ganun ako pag nagpipray talaga. Then after that, umiiyak na ako. May kasalanan ako sa iyo, Panginoon. Ganito ko. Tapos after that, pinapasalamatan ko siya kung anong nangyari sa buhay ko sa araw na to. Ganon. Then, binigay ko sa Kanya kung ano mga kailangan ko. And I pray specifically. You got to pray specifically. So, ibig sabihin, kung ano ang sitwasyon nyo, whatever problem you have, always remember that we have a problem solver, which is our Lord Jesus Christ, our God. It breaks the weight of despair and invites the presence of the Lord in your space. When you choose to praise God, you create an atmosphere where miracles can happen. Practice nyo yan, ha? When you choose to praise God, you create an atmosphere where miracles can happen. You may not be behind physical bars today, but perhaps you feel trapped by the burdens of life. Stress, anxiety, fear, or uncertainty may have changed your heart and mind, but in those moments when it seems easiest to withdraw, that is the time to lift your voice in praise. Lalo na pag andun tayo sa sinasabi nilang ang ating mga problema, stress, anxiety, lalo na sa anxiety, fear, uncertainty. That's the time we have to go start praising God and thanking God
kahit hindi pa nasasagot, we just keep on continue to praise God. And then ito na last ko. Praise breaks chains in silences. It silences the voice of the enemy that tells you there is no way out. O kayo si Sitaning, sinasabi sa inyo, hindi na yan, wala na ka ng pag-asa, ganun ka na lang, ganyan ka na. Alam mo ginagawa ko? Get out from me, Satan. I just thank you, Lord. You are my God. Tatanggal yan. Totoo yan. Just start to just praise God. It reminds you that God is still on the throne. Okay? So, I hope umabot na naman ako ng 15 minutes. Sabi ko nga konti lang, isang part lang ng aking devotion ang aking isi-share sa inyo. Ganun na naman. Okay? So, anyway, meron po akong video mamaya. Yung 8 biblical principles for Christians and politics para sa mga this coming election. So anyway, 16 na, ayoko na sobra-sobra na to, baka hindi matulog na kayo sa sinasabi ko. Goodbye na ako sa inyo. God loves you and I love you guys. Babush!